Ako si Maria at ito ang aking kwento. The past. Hanapin ninyo ang batang yon. Malilintikan kayo kapag di natin nakita ang bata, pero naging bato pa. Hanapin ninyo. Sumiksik palalo si Dark sa butas kung nasan siya ngayon. Tinabunan ng mga tuyong dahon yon kasama ang lupa. Dahil madilim na rin, hindi nakita ng mga taong lumilibot ang bagong hukay na butas sa kakahuyan. Pinagsalikop ni Dark ang dalawang kamay, nanalangin kay God para iligtas siya. He's only 8 and he doesn't know if he's going to see his family again. Nahuli ang sundo niya sa school at nung pinaghihintay siya sa may shed sa labas ng school, nagulat na lang siya na may magtakip ng bibig at nahilo siya. Pagising ni Dark, nakatali ng katawan niya sa isang bangko at naririnig niya ang usapan ng mga kumuha sa kanya na manghihingi ng ransom money sa grandpa niya. Sa batang isip ni Dark, gusto niyang ibigay ang perang hinihingi nila sa pamilya niya. Sapat na kaya ang naipon niya sa piggy bank para pakawalan siya? But then he heard him saying that after they got the money, he would be killed. Is he going to die now? Sobrang takot ang nararamdaman ni Dark noon. Pinilit niyang kumawala sa pagkakatali pero hindi niya kaya. Sobrang higpit ng tali sa katawan niya. Nung mga oras na yon, umiiyak na si Dark sa sobrang takot. At nung akala niyang papatay na siya, nakita niyang lumapit ng isa sa mga lalaking kumuha sa kanya. Shh! Huwag kang maingay ha? Takot na tumingin ang batang si Dark sa lalaki. Hindi naman inintindi ng lalaki ang takot na si Dark at tumapit to para tanggalin ang tali sa katawan ng bata. Kailangan kitang itakas dito. Mukha akong pera pero hindi ako mamamatay tao dahil may anak din ako na kaedad mo. Paniguradong hinahanap ka na ng pamilya mo. Kapag nilalayo kita rito, wag na wag kang babalik ha? Nang makalaga ng tali, binuhat ng lalaki si Dark, maingat itong kumilos. Dahil sobrang dilim sa abandonadong warehouse na nasa gitna ng liblib na lugar, hindi agad napansin ng mga kasama ng lalaki ang kilos nito dahil lango sa alak at humihilik ang mga yon. Nakalabas sila ng warehouse, naglakad ang lalaki na nakayapak lang para talaga marinig ang ingay na likha nito. Lumingali nga ito at nang makita ang bagong hukay na gawa nito, marahan itong nilapag si Dark na may luha pa sa mga mata. Huwag kang gagawa ng ingay, lalo na kapag hinanap ka na nila. Kahit anong mangyari, tahimik, naiintindihan mo ba? Tatabunan kita ng lupa at dahon para maging ligtas ka at hindi ka nila makita. Kapag alam mong wala na sila, diretsohin mo tong daan na to. Tinuro ng lalaki ang madilim na daan. Marinis ang daan na yan, kaya safe ka. Lumayo ka rito at gumawa ng paraan para makabalik ka sa pamilya mo. Paulit-ulit na tumango si Dark. Alam mo ba ang buong pangalan mo? Muli, tumango si Dark. I-report mo sa pulis ang pangalan mo para madala ka nila sa pamilya mo, okay? Pagkatapos noon, hihiga ng lalaki si Dark sa butas at tinabunan ng lupa. Hindi nito dinina ng pagtapon at siniguro nitong mag-iiwan ng maliit na butas para hindi mahirapan na huminga ang bata. Nang dahon ang sinunod nito at nang matapos, makitang ayos na, bumalik sa loob ang lalaki. Habang nasa butas si Dark, nagdadasal siya na makaalis na doon. Ngunit nung may marinig siyang ingay, halos hindi na huminga si Dark. Hindi alam ni Dark kung ilang minuto o oras ba ang lumipas. Basta ang alam niya, matagal siya sa kinaroroonan niya. At nung wala nang naririnig si Dark na ingay, gumalaw siya para lasin ang lupa sa katawan. Muli siyang nakiramdam at wala talaga siyang naririnig na ingay. Dahil doon mabilis na kumilos si Dark at umalis sa pinagtataguan. Nagtungo sa direksyon na sinasabi ng lalaki at doon siya tumakbo. Nagkasabit-sabik si Dark sa mga sangang bumubunggo sa kanya pero hindi niya na inisip yon. He is afraid that if he does not run enough, those people could kidnap him once again. Sa matagal na pagtakbo ni Dark, nakarating siya sa sementadong daan. Madilim ang paligid dahil gabi na, walang ilaw na makita si Dark. Muli siyang luminga at sa tuwid na daan, nakita niyang may munting liwanag. Siguro may bahay doon na pwede niyang hinga ng tulong, kaya tumawid si Dark at kahit natatakot dahil madilim ang dinaraanan, nagpatuloy si Dark. Nangihina na siya at nandidilim ang paningin, ngunit pinilit niyang maglakad pa rin. Maswerte si Dark na may barong-barong siyang nakita.
Ngunit naisip ni Dark gabi na at baka hindi siya papasukin ng mga tao doon. Anong gagawin niya? Dark sniffed because of fear and helplessness, but he calmed himself and scanned the surroundings. Nakita niyang sa gilid ng barong-barong may nakawang na pinto. Doon nakaisip si Dark na sumuksok doon para magtago. Naglakad si Dark doon at sumiksik. May nakita siyang tuta na loob ng maliit na bodega at nang makita siya nito, tumahol ito. Dahil tuta pa, mahina lang yon, ngunit napasiksik si Dark sa plywood na pader. Lumapit ang tuta kay Dark at inamoy nito si Dark. Siguro alam ng tuta na hindi naman gagawa ng masama si Dark, kaya muli nitong tinignan si Dark bago to bumalik sa pwesto. Humiga ang tuta at di na pinansin si Dark. Si Dark naman nung makita na hindi siya kakagatin ng aso, nanghihinang umupo mula sa kinatatayuan. At dahil nanghihina na talaga, pumikit na si Dark at nawalan ng malay. Sino ka? Nagising si Dark sa malakas sa sigaw ng kung sino. Nang buksan ang mga mata, nakita niya ang isang batang babae na nakapamewang sa harap niya. Napabalikwas ng bangon si Dark, pero dahil nanghihina, sumadsad lang siya sa sahig at napaigik siya. Nangilid ang luha sa mata niya. Naawa ang batang babae sa nakita nito. Lumapit ang babae. Tinulungan si Dark na maupo ng maayos. Tinagilid nito ang ulo at pinagkatitigan si Dark. Sino ta? At bakit ta nandito sa bahay ni Bluetooth? Bluetooth? Takang tanong ni Dark. Bluetooth? Yung tuta to. Yun ang pangalan niya. Titila ta ba sa bahay niya tot kaya ka nandito? Tinuro ng batang babae ang tuta na nakatitig din sa kanila. Nung makita ng tuta na nakatingin ang amo nito, kumawag ang buntot nito at lumapit sa babae. Tiyut-tiyut ni Bluetooth! Binuhat ng batang babae ang tuta at muling hinarap si Dark. Anong pangalan mo? I'm Wayne. Wayne? Ah, hello Wayne. Ato si Ayala. Ngumiti ang batang babae kay Dark at kita niya ang bungingipin nito sa harapan. Hindi maiwasan na matawa si Dark sa bata. Kaya pala parang may hangin ang salita nito. Hello. Dark secretly lived at Lala's house. Ayaw niyang magpakita sa kasama nito sa bahay dahil natatakot si Dark na baka mapahamak siya. Ang bilin sa kanya ng lalaking nagligtas sa kanya, wag na wag daw siyang magtitiwala sa matandang ng tao dahil baka tulad ng dati, kunin siyang muli ng mga yon at wala na talaga siyang pag-asa na makauwi. Hindi naman to nagbilin na wag magtitiwala sa bata, kaya lumapit ang loob ni Dark kay Iyala. Ito na ang pagkain mo. Sabi, toli ng tonti lang ha. Toli lang luto ni Lola. Tonti lang eh. Inabot kay Dark ni Iyala ang plato na may scrambled eggs at kanin. May ketchup sa gilid ng ulam at isang kutsara. Tinanggap yun ni Dark at kumain. Dahil sa gutom, hindi man kilala ang pagkain na nasa harap. Mabilis niyang naubos yon at nag-abot naman ng tubig si Rara sa kanya. Dahil nakita ng matapos ni Lala si Dark, umupo sa harap niya at sinilip siya. Tanta darling, bakit tapunta dito? Dark tried so hard to explain things to Lala in Tagalog. He doesn't know how to speak that language fluently, but maybe Lala is smart that she understood him. Tinuhatan nila, wawa ka naman, wag taalala at bahala. Talagat si Bluetooth ang mga bad na tao. Ganon naman ang mga bata eh. Mabilis magkasundo at yun ang nangyari kay Dark at Rara. Naging close ang dalawa. Tuwing magpapakain si Lala kay Brutus, maging si Dark, dinadala nito ng pagkain. Malihim si Lala at kahit sa lola nito, hindi nito sinabing may bata tong inaalagaan sa bodega. Si Dark naman, nagpapalakas, nagtatago pa rin sa mga lalaking kumuha sa kanya dahil baka matuntun pa rin siya doon. Ayaw niyang ipahamak si Lala, kaya doon lang talaga siya sa bodega at tanging si Brutus ang kausap. Ilang linggong ganun nga ang nangyari. Nag-iisip si Rara kung paano ibabalik si Dark na hindi nalalaman ng mga tao sa paligid dahil baka daw may kakilala doon ang mga kumuha kay Dark. Bata man si Rara, matured ng isip at maging si Dark ganun din, kaya naging maingat ang dalawang bata sa mga kilos. Pero hindi pala dapat sila pakampante dahil nagkasakit si Dark. Nung una matamlay lang si Dark at unti-unti nawawala ang gana niya sa pagkain. Kahit anong alok ni Rara, ayaw niyang galawin ng pagkain. Doon na kinabahan ng batang si Lala.
Sinubukan nitong gawin ang nakikita nito sa lola nito sa tuwing nagkakasakit si Rara. Kahit na bata pa si Lala, maaga tong namulat sa realidad ng buhay, lalo't lola ang nagpalaki. Kaya kahit unang beses na mag-alaga ng tao ni Lala, hindi ito gaanong nangangapa. Kumuha ng maligamgam na tubig si Lala, nagbabad ng towel doon, tumungo kay Dark para punasan si Dark. Ilang linggo na rin ang suot ni Dark at dahil nga nagtatago si Dark, hindi niya magawang maligo. Giniginaw si Dark, yakap-yakap ang sarili at nung makita ito ni Rara, mabilis tong kumilos para tulungan si Dark. Hinubaran ni Rara si Dark, pinunasan ng buong katawan ni Dark. Nagising si Dark dahil doon, nanlalaki ang mga mata sa nakita. "What are you doing?" "Sabi, punat tita, mainit ta." Dahil nahihilo si Dark, hindi niya na napigil si Rara sa ginagawa kahit pa nahihiya siya dito. Sabi, "Huwag ta alala, gagaling ta ha, babalitan niya ni lolo mo." "Wayne, huwag kang alala, gagaling ka ha, babalik ka rin sa lolo mo." Yon ang paulit-ulit na narinig ni Dark habang nag-aagaw ang kanyang malay tao. Kaya nung magising siya sa puting kwarto at nilibot ang buong paligid, hinahanap si Rara. Sandali siyang natigilan dahil naninibago siya kung nasaan siya. Bumukas ang pinto. Pumasok si Marga at nagulat to na makitang may malay na si Dark. "Wayne, thank God you're awake. How are you feeling?" Imbes na sagutin, muling lumingalinga si Dark. "Where is Rara?" "Rara? What do you mean?" Nagtatakang tanong ni Marga. "The little girl who saved me, Ate Marga. Where is she?" "Ha? Pero matandang lalaki nagdala sa'yo rito, Wayne. Walang batang babae. You were saved by a man, and since he doesn't know you, the police were notified about you, and then they called us to inform us that they found you." Pilit niya pa ring hinahanap si Rara, kaya nagpa siya si Marga na sabihan ng doktor na patulugin siya muna. Nang magising muli si Dark, kinausap siya ng pinsan at doon na nagkwento si Dark ng nangyari sa kanya. Hiningan din ng statement si Dark ng mga pulis at dahil sumuko rin ang lalaking, isa rin sa nagligtas kay Dark na pabilis ang tao. Hindi na sinampahan ng kaso ng mga Oxford ang lalaki dahil yun ang gusto ni Dark at tinulungan pa ni Dark ang lalaki sa usaping pinansyal dahil kung hindi nito kinalagan si Dark malamang napahamak siya. The only thing he's looking for is Rara. Walang makapagbigay na impormasyon kay Dark tungkol kay Rara at sinabi rin ng lalaki na nagdala kay Dark sa ospital na wala siyang kasamang babae noong nakita kaya walang lead si Dark tungkol sa batang babae na yon. That's why when he saw Rara in the grand party of the Alejandro, he immediately went to her and hugged her. "Rara, you're here. I was looking for you." Namilog ang mata ng babae at tumitig kay Dark. Maya-maya ngumiti ito at nakita ni Dark ang bungi ng ngipin nito sa harapan, kaya't napanatag siyang si Rara nga ang kaharap niya. "Wayne?" "Yes, I'm Wayne." And that sealed the twisted fate between Dark and Hailey Alexia. Because he mistakenly identified her as Rara, he took care of her. Huli na nung narealize ni Dark na hindi pala to ang naging kaibigan niya at tinuturing na first love. After cutting ties with Hailey, Dark investigated the things that happened 20 years ago. And even though he did not really dig deeper to find out the truth about his kidnapping, he finally knows where the real Rara is. She is Ira Marie Gonzaga, nicknamed Rara, but since she's having a tongue problem, probably when she was a child, she called herself Lala, and that's what Dark remembered. While watching Ira working inside the company they are family-owned, a smile crept on Dark's lips. Siguro gumagawa ang tadhana ng paraan dahil ito na mismo ang naglapit kay Ira kay Dark. Kaya nung nangangailangan ng asawa si Ira, nag-volunteer agad-agad si Dark dahil gusto niya na mapalapit kay Ira. At tagumpay siya dahil naging asawa niya ito. Dark woke up with a start. Sinapon niya ang nananakit ng ulo dahil napanaginipan niya ang nakaraan. Malalim siyang napahinga, saka bumaling sa picture frame ni Ira na nasa side table ng kama. Kinuha niya yon at tinaplos. "I miss you, wife?" A tear escaped from Dark's eyes. Habang nakatanaw si Dark sa labas ng kwarto, sumariwa sa alaala niya ang mga nangyari.
How he looked for her, how ecstatic he was when he found her, how he introduced himself to Ira, and the other things he did that she didn't know. Dahlia was not his girlfriend, but he paid her to act like one. Dahil madalas siyang kulitin ng grandpa na ipakilala para makasal sa taong pwedeng maging asset din ng OGC. Agad na nag-isip ng paraan si Dark para iiwas ang mapagmatsyag na mata ng abuelo sa kanya. He found Dahlia, talked to her, and let her act as his girlfriend. He even went as far as introducing her to his family to stop them from controlling his life. Ginawa na ng lolo yon kay Marga at nauwi lang kasal ni Marga sa hiwalayan at ayaw niyang matulad doon. He is still looking for Rara, and if he is married, wouldn't that ruin his chance for her? Kaya kahit ramdam ni Dark ang galit ng lolo, hindi siya natinag at si Dahlia pa rin ang dinadala niya kapag invited siya sa business gatherings. But when he found Ira, he slowly pulled away from Dahlia. Not that they had a romantic understanding, but Dahlia's aware that she's just a front and that girl knows her place. Nag-imbestiga si Dark sa buhay na meron si Ira at nalaman niyang may boyfriend ito, and honestly, it kinda hurts him. But if she's happy with him, then he won't intervene with her life. So imagine his shock when he learned that the fucker is cheating on Ira. Kung masamang tao lang siya, baka pinatumba niya na ang Leo na yon dahil sa ginagawa nitong panloloko kay Ira. But if that fucker is cheating, then wouldn't it be good for him to take advantage of it? That's when we had to talk to Dahlia. He told her to seduce Leo away from the marriage, and after that, he will give everything Dahlia wants. Mabilis pumayag si Dahlia dahil pera lang naman ang habol nito sa kanya, at ganun nga ang nangyari. When Ira caught Leo and Dahlia in bed, he followed Ira and proposed a marriage to her. It was sinister on his part, manipulating the situation behind closed doors, but he's not regretting his decision. Kung kinakailangang ulitin muli ang ginawa niya, uulit at ulit si Dark dahil gagawin niyang lahat para makasama si Ira. Dark was snapped out of his trance when his cellphone rang. Mabilis niya yung kinuha sa bedside table at sinagot. Sinabi ng sekretary niya na nag-email ng isa sa pinadalhan nila ng business proposal para sa isang certain project ng kumpanyang tinayo ni Dark. Tinatanong ng secretary kung mag-a-arrange daw ba to ng meeting o magre-reply ba via email. Dark told her that he would meet this potential investor, so she needs to arrange a flight for him. Nang maayos yon, bumalik si Dark sa higaan at sa cellphone. Binuksan ang gallery app para hanapin ng pictures at mga video ni Ira na nakastore doon. Never a day passed that he did not miss her. Napahinga ng malalim si Dark. The proposal went well, and now Dark was with his acquaintance since he was invited for a drink after wrapping everything up. Dahil hindi naman sila ganon ka-close sa mga kasama, binuhos ni Dark ang atensyon sa alak. And maybe they noticed that he's getting himself drunk, that they tried to stop him by mentioning his pain. Wayne, I told you, move on na. It's been what? 3 years since your wife died? I know it's easier said than done, but you need to move forward. Hindi yung stuck ka sa past. Dark downed another shot of liquor. He didn't bother to listen to his friend's blabber. Ano bang alam nito sa buhay niya? He lost his treasure, and so he also lost his motivation to live. Kaya nga siya nagsisikap ngayon eh. Ang lahat ng perang meron siya, gugugulin niya sa paghahanap kay Ira. He's looking for her, and if he finds her, he will grovel hard to earn her forgiveness. Dahil sa maling desisyon, naglaho lahat ng pangarap niya para sa kanila ni Ira. Because he tried to protect her by inflicting pain to make her stay away from him, he lost her, and he regretted that. Kung maibabalik niya lang ang oras, ibang hakbang ang gagawin niya. Ngunit sa inakala niyang pagliligtas kay Ira, mas lalo niya pang nilagay ito sa kapahamakan. Why don't I introduce you to some girls, Wayne? Yung mga tipo mo, yung kamukha ni Alexia, di ba? I have. Mabilis niyang kinuwelyohan ang kaharap na kaibigan at nanilisik ang mga matang tinitigan to. Don't you fucking say that fucking filthy name. I don't want to hear you say that damn woman's name. And I have a wife. She's not dead. That wicked woman was the reason why his life is in chaos right now, and he did not want to hear them say her name because it disgusted him. Wayne, hey, tama na. Robin is just kidding. Chill, man.
Pabalibag na binitawan ni Dark ang lalaki at walang salita siyang umalis ng private room ng club. Lumabas siya para magpahangin. Dilala siya sa likod ng club kung saan doon nakatambak ang basura. Nagsindi si Dark ng sigarilyo at humithit doon. Nahulog siya sa malalim na pag-iisip. 3 years. It's been 3 years since Ira left him. They told him that she's dead but he believes otherwise. Hindi dahil nakokonsensya lang kaya yon ang pinaniniwalaan niya. Bulong ng puso niya, buhay pa ang asawa. Pero kung bakit hindi bumalik sa kanya, of course, because he hurt her. Sino bang taong babalik sa taong nanakit sa kanila? And he understands it. He just wished that wherever Ira was, he hopes she's living well. And he won't stop looking for her, even though they told him not to. And maybe the God above heard his plea that they granted the wish at that moment. Nakarinig si Dark ng kaluskos at nakita niyang 3 tao na may pinalilibutang isa pang tao. Dahil sa kakulangan ng ilaw, hindi niya maaninaw ang mukha nila, ngunit sigurado siyang babae ang napapalibutan ng 3 lalaki. Niyahanda ni Dark ang pagtulong sa babae, ngunit di na pala yun kailangan dahil nung susubok ang isa sa lalaki na hawakan ng babae, nag-flying kick ang babae sa lalaki, sabay sapak sa 2 lalaki nang nasa gilid nito. Since the woman was wearing pants, it made her move with ease. Dark's lips curled upward in interest. It's good for girls to know how to protect themselves. Mabilis na patumba ng babae ang 3 lalaki na wala nang malay ngayon bago to nagpagpag ng kamay. Naglakad na to at nung masinagan ng mukha nito ng liwanag na nanggagaling sa club, pakiramdam ni Dark, huminto ang mundo niya. The girl in front of him, she is Ira. She is his Ira. Hinding-hindi niya manilimot ang mukha nito dahil kilala niya si Ira. Hindi na siya pwedeng magkamaling muli. Ira is back to make him feel alive again. Christine was relieved to discover that Dark Oxford is innocent after they ran a thorough investigation on him and he has no connections to the criminal association they were investigating. But soon, she couldn't smile. Dahil ang mga investors ni Dark sa company nito, sangkot sa syndicate group na iyon. Kaya kahit hindi kasamang lalaki, isa sa mapapahamak si Dark. Maaari din na maging biktima si Dark at dito ilipat ng mga maling gawain ng investors at ito ang sasalo ng mga kasong haharapin ng mga yon. Now, she's thinking, if she's going to grab the assignment since all the agents on their agency were busy and only a few were free, at isa siya sa katatapos lamang ang misyon, Caleb told him to rest her ass off, but how could she do that if her crush, Dark, is going to be in trouble? Just kidding. Para siyang walang anak kung umarte, ha? Binaba ni Cristel ang barbell. Sandaling nagpakawala ng naipong hangin sa dibdib at nagpagpag ng kamay bago tumayo. Nagpuna siya ng pawis. Sinilip mo rin ang cellphone. Wallpaper niya si Dark. Yung photo nakuha niya sa Google dahil sikat ang lalaki sa business world. Halos magbayad pa nga siya ng membership o bumili ng image sa Getty para lang HD ang photo na makukuha niya. Even the magazines, hindi niya pinapalagpas kapag si Dark ang cover o kaya naman na-interview ito. Caleb even told her that she's crazy for having a massive crush with a guy she did not even know. Ang sagot niya, crush lang naman, kaya anong masama dun? It's not that she's marrying him, right? At alam naman niya na wala siyang pag-asa at hindi sila pwede kahit magkagustuhan sila dahil sa nature ng trabaho niya. Hindi naman sa bawal. Pero paano sila iibig sa ordinaryong tao kung ang buhay nila laging nakaapak sa isang hukay? They are like soldiers but they work in secret. Simula nung tanggapin niya ang gantong trabaho, inalis niya na sa utak ang pag-aasawa. Mabuti na lang may anak na siya kaya hindi na rin talo. Si Dark, happy crush lang naman ang meron siya para dito. Kaya nga ngayon, nagdadalawang isip siya kung kukunin ba ang misyon na bantayan to at protektahan. Paano pala ako magandahan sa kanyang lalaki at ma-in love? Biro lang, kapal naman ang mukha niya. Hey, Cristel, bakit ka tulala? Tapos ka na sa workout? Tanong ni Purple sa kanya. Actually, Lavender ang pangalan ng babae, pero Purple daw ang dapat itawag dito. Minsan may tumawag na love dito. Sinapak ni Purple ang agent na yon at buntik pong magkaroon ng away. Bawal sa kanila ang internal fighting dahil makakasama sila sa life and death situation. Kung magkakaroon ng dahilan na magkagalit, baka makaapekto yun sa trabaho, kaya dapat ma-resolve agad ang issue.
I am done na. Pero iniisip ko pa rin kung kukunin ko yung mission tungkol kay Oxford. Oh, sana all kayang mamili ng misyon at di tulad namin walang freedom makapili. Anyway, ikaw bahala kung kukunin mo. If you're going to take it, then I will take care of Arcos. Buti na lang hindi ka ugali ng anak ni Nira yung baby mo. Nira's baby is so cold-hearted. Ngumiti na lang si Cristel dahil kung magsasalita na siya, baka lumabas na bragging siya. Totoo na may karapatan siyang mamili ng misyon, di tulad sa iba na kung ano ang i-assign ni Caleb kailangan sundin. The perks of being the princess of their family. Napailing na lang si Cristel. Muli pa siyang nag-isip kung tatanggapin ba at nung mas malaki ang parte na sumasang-ayon, tumuloy siya sa opisina ni Caleb. I'll be taking over the protection mission for Darkwing Oxford. Nag-angat ng tingin si Caleb. But I was thinking of giving that assignment to Medea. Agad nagsalubong ang kilay ni Cristel. No, it's me you're picking for that mission. Pretty please, Caleb? Isipin mo na lang na para to kay Arcos. Si Caleb ang nagsalubong ang kilay. Anong kinalaman ng pamangkin ko dito, Cristela? Cristel pouted. Naglakad patungo sa malapit na upuan at prenteng umupo doon. Arcos is calling him Dada, so for my baby I'll keep an eye on him and make sure that he won't be in danger. Ang cute ng naisip ko, hindi ba? Bumuntong hininga si Caleb at napahilot sa sentido. Cristel, do you know why I don't like you to give this assignment? Dahil seryoso ang ekspresyon at parang di nakikipagbiroan si Caleb, umayos ng upo si Cristel, sinalyapan ng pinsan. Why? Caleb let out a sigh and faced Cristel. Cristel, because you look like his late ex-wife. Namilog ang mga mata ni Cristel. Hey, ang unique ng mukha ko tas kamukha ko yung asawa niya. And what late ex-wife? She's already dead? Pinagkatitigan siya ni Caleb kaya nauwi sa ngiwi ang tawa niya. Huwag kang ganyan tumingin. I'm not kidding. Kung maa-assign ka sa kanya, there is a chance that he will think you are her. O kaya naman baka gawin kang substitute at ikaw naman, mukhang kahit di pa man kayo nagkikita, in love ka na yata sa lalaking yon. We never know. The heck? Caleb, I'm unique, okay? Magkaiba naman siguro kami ng dati niyang asawa. I'm Cristel, the hot secret agent. Isa pa, who told you I'm in love with him? Hindi, no? If ever, fling ko lang siya. She joked. You know the nature of our work. We cannot fall in love with ordinary people, Cristel. Hindi natin pwedeng ilagay ang buhay nila sa alanganin. 3 years ago, you promised that you will forget your past and start anew. Nagbago ekspresyon ni Cristel, binato ng matiim na tingin si Caleb. Walang kang ngiti-ngiti ang mukha ni Cristel, halata ang inis sa mga mata. Huwag na huwag mong babanggitin ang nakaraan, Caleb. Nandito na ako, hindi ba? Kinalimutan ko ng buhay ko dati. Pamilya, kaibigan, lahat. Binura ko na sa sistema ko yung dati kong buhay, kaya huwag mo na sanang balikan pa yon. Caleb exhaled and glanced at her. Okay, I'm sorry, Cristel. I won't do that again. The assignment? Give it to me. Napailing na lang si Caleb sa kanya, ngunit pumayag din kalaunan. Sumilay ang ngisi sa labi ni Cristel. She is going to meet Dark. That seems exciting, right?